Isa pong mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin mga kapatid at welcome po sa ating pong online Bible study. At welcome din po sa mga kapatid po natin sa ating pong Facebook. At ngayon po tayo po ay mag-start na po. Bilang ating pong opening song, tayo pong lahat ay umawit sa page 119, Daungan ng Kapahingahan. Kaluluwa ko sa laot na pawalay, sa lating ating pagkataon. Ang marinig ang ako'y gawing hirap, ay lasok sa kapahingahan. Kaluluwa ko ngayon ay panatag, di na muling maglalaya. Kaluyong man ay panghaling sa dagat, kay Jesus kailan may ligtas. Iwasan sa salita niya lalaman, tapos nakalap at ang Panginoon aking kapahingahan. Kaluluwa ko ngayon ay panatag, di na muling maglalaya. Kaluyong man ay magalit sa dagat, kay Jesus kailan may ligtas. Kalinat siya ngayon'y naghihintay upang iligtas sinuman. Nais pumasok sa kapahingahan, kita siyang nagmamahal. Kaluluwa ko ngayon ay panatag, di na muling maglalaya. Kaluyong man ay magaling sa dagat, kay Jesus kailan may ligtas. Purihin po ang Panginoon sa ating pong inawit at tunay nga po ang sinumang na kay Kristo Jesus ay makakasumpong po ng kapahingahan ng buhay na walang hanggan. At ngayon po sa ating pong pagpapatuloy ay tingin po natin kay Brother Abel na pangunahan po tayo sa opening prayer po. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mabiyayang gabi na muli ay binigay po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat din po sa patuloy na pangunguna, paggabay at patuloy na protection sa bawat isa po sa amin. At ang dalangin po namin nawa ay kayo pa ang siyang patuloy na gumabay, lalo tigit sa mga kapatid po namin na hindi po namin kapiling sa gabi pong ito. At ang patuloy na panalangin din po namin ang iyong pangunguna, ang iyong banal spiritual, lalo tigit sa aming pong pag-aaral, sa aming pong online Bible study ngayong gabi. At patuloy gabayan mo po ang aming pong mga puso't isipan sa pakikinig ng iyong mga salita. Nawa ay malaya po naming maintindihan at mapag-aralan ang iyong mga salita sa gabi pong ito. Dalangin din po namin ang anak na iyong gagamitin
na maghahayag ng iyong pong mga salita. Ay ganoon din po ay patuloy na bigyan po ng katalinuhan na nabubuot po sa inyo. Ang sa gayon ay tunay nga malaya rin po na may pahayag ng mga salita sa gabi pong ito. At makakarinig po sa amin pong FB Live ang mga kaluluwa. At ganoon din po yung mga kapatid po namin na pwedeng i-review or pakinggan ulit ang message po ito. Maraming salamat at binabalik po namin ang mataas na pupuri, pasasalamat sa dakilang pangalan lang po ng Panginoong Yesus. Amen. Yan, salamat po, Brother Abel. At ngayon po mga kapatid, ay ihanda na po natin ang ating pong puso't isipan at magpapatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral sa aklat po ng Pilipos. At ibibigay ko na po sa ating pong tagapagturo kay Brother Wilson po. Salamat Brother Anthony at magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. At nawa po ay gabay po sa atin ang mga katotohanan na ating pong mapag-aaralan. Sapagkat ang pag-aaral po ng aklat ng Pilipos ay namang po nakikita natin ano po ang Panginoong Diyos ay gumawa at kumilos po noong unang panahon. Ay nakikita rin po natin ang mga katotohanan na ito ay siya rin pong panuntunan ng ating pananampalataya at ganoon din ng ating pong kapulungan Kristiyano. At napakaganda po na sa tulong ng Panginoon at sa kanyang mga salita ay nakikita po natin yung kanyang kalooban at nang sa ganon ay patuloy po na tayo po ay sumunod sa kanyang kalooban, sumunod sa kanyang patnubay sa pamamagitan ng kanyang pong mga salita. Kaya atin pong ihimay-himayin sa tulong ng Panginoon at ng Espiritu Santo ang mga katotohanan na nakapaloob po sa aklat ng Pilipos. At nakita po natin nung nakaraan yung ating introduction kung paano po napasimulan ng Panginoong Diyos ang gawain sa Pilipos sa pamamagitan po nila Apostol Pablo at ang kanya pong kasamahan na nakita po natin yung kanila pong ambag sa pagsulong ng Ebanghelyo. At ngayon po ay ating pong tutungayan ang Kapitulo 1 at babasahin ko muna po yung verse 1 hanggang 1 to 5. Sabi po rito, si Pablo at si Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nasa Pilipos, pati ng mga obispo at ng mga diakono. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos sa tuwing kayo'y aking naalala. Na parating sa bawat daing po ay masayang nananaing ako na patungkol sa inyong lahat. Verse 5 po, dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Pagpain po ng Panginoong Diyos ang mga salitang ito at tayo po ay manalangin muli at humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Let us pray. Ama naming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan po sa lahat. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa mga sandali pong ito. Na muli po ay kami po ay sama-sama na tumunghay sa iyong mga salita. Dalangin po namin na pangunahan mo po kami sa mga sandali pong ito. Ipagkaloob niyo po nawa ang inyong Espiritu Santo ang siyang tunay po na kumilos, gumawa at magbigay ng kaliwanagan sa aming mga puso at sa aming mga kaisipan.
at siya rin po ang tumulong upang yung mga salita ay hindi lamang po namin matutunan, kundi ito po ay maging bahagi ng aming buhay bilang mga anak mo. Pagpalain mo po ang bawat tahanan at pagpalain mo po ang mga madadatnan po ng pag-aaral po na ito. At po ng ito ay amin pong isinasamo, idinadalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Ito, karaniwan po ang nakikita natin sa mga naunang sulat noong panahon na yun, lalo na sa mga epistles po ni Pablo, ay yung kanya pong pagpapakilala o yung pag-identify po sa kanila, sa kanya na po kay Pablo. Dito po sa verse 1 ay makikita po natin na si Pablo po ay tuwiran na pinapakilala o ipinapahayag po niya ang kanila pong pagiging alipin. No? Paul identified himself, no, and Timothy as a servant of Christ. Maliwanag po ito na sinasabi po rito na si Pablo at si Timoteo na alipin ni Kristo. Sa English, ginamit po yung servants of Jesus Christ. Although marami pong mga Bible student ang nagsasabi po na very weak daw po yung translation noong word na servant dito po. Sapagkat ang word na servant po na ito ay galing sa Greek noun na doulos. At yung doulos po ay ginagamit sa mga lalaki na mga alipin o slaves. O kaya meron pong tumingin ako ng mga different translation. Halos servant po talaga yung ginamit. Pero may mga ilan na ginamit po nila yung slave. Sapagkat ang isa pong slave o ang alipin, siya po ay mayroong masasabi natin na malalim na commitment to obey, na sundin at bigyan ng kaligayahan at kalwalatian ang kanyang Panginoon o Master. Sapagkat daw po yung servants, maaaring hired servant lang siya. Kung mga hired servant po kasi, ito po ay minsan daw po ay hindi man din nagtatagal sa kanyang mga pinaglilingkuran. Dahil hired servant siya, meron siyang kalayaan na umalis o maghanap ng iba na mapaglilingkuran, mapapanginoonan. No? Kaya ayon po sa mga nag-aaral sa Biblia at maraming nagsasabi nga po na very weak yung pagka-translate ng word na servant. Sapagkat sila Pablo po ay makikita natin na ang kanilang buhay ay talagang masasabi po natin na itinalaga po na o naglingkod nila ng buong buo sa Panginoon sa pagitan po ng pangangaral ng magandang balita. Kaya maging sa mga ibang talata, makikita po natin na itinuturing na malaking responsibilidad ni Pablo ang pangangaral po ng Ebanghelyo. Doon sa unang Korinto, bilang reference po natin, chapter 9, dito po sa verse 16, sabi po niya rito, sapagkat kung ipinangangaral ko ang Ebanghelyo, ay wala akong sukat
ipagmapuri. For though I preach the gospel, I have nothing to glory. No? Bakit po? Bakit po nasabi ni Pablo yon na parang hindi niya dapat maipagmalaki o hindi niya dapat maipagmapuri kung siya man po ay nangangaral ng ebanghelyo? Sabi niya, sapagkat, pansinin po natin yung sabi niya po rito, sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin. I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me. Yung pong iniatang, isang parang binigay na obligasyon o ibinigay na responsibilidad, binigay na pasanin sa kanya ng kanyang Panginoon yung pangangaral ng ebanghelyo. Kaya kung siya man ay nangangaral, ito'y dahil sa ito ay iniatang, iniutos, no? Ibinigay sa kanya na tungkulin ng kanyang Panginoon. Kaya yun po yung sinasabi niyang, kami mga alipin ni Kristo Jesus. At kung itutuloy pa po ang sapagkat sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Sabi niya, who is unto me if I preach not the gospel? Kumbaga po ay napakalaki po na kawalan bilang isang nautusan, inatangan ng kanyang hari. At ito po sinasabi ni Pablo dito sa kanyang simulang paglalap niya at ganon din chapter, I am a debtor, both to the Greek and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. Ako'y may utang sa mga Griego at gayon din naman sa mga barbaro, sa marurunong, gayon sa mga mangmang. Sapagkat yan po ang katotohanan para kay Pablo at para kay Timoteo at para po sa mga unang tinawag ng Diyos para sa kalwalatian, no? Itinuturing nilang hindi na kanila ang kanilang sarili. Sapagkat bilang mga alipin, bilang mga servant, o bilang mga slave, ang kanila pong pinakalayunin ay magawa nila ang kalooban ng Diyos at maisakatuparan nila ang layunin ng Diyos sa kanilang buhay. Kumbaga yun yung kaya dito makikita natin po yung kung titignan natin yung pong sa mga salitang ito na o sa mga katotohanan na binigay ni Pablo ay masarap na ang Diyos sa kanilang
uuna ang Diyos sa kanilang buhay at sa kanilang buhay sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Kaya sabi niya, si Pablo at si Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus. At ito ay maliwanag na ang katotohanan ito ay kagalakan para kay Pablo. Ang pagpapakilala ng pagiging alipin niya sa Panginoon ay para kay Pablo ito ay isang karangalan at ito ay isang kagalakan. Sapagkat makikita natin dito na si Pablo ay mayroong kagalakan na gawin. No? Yun sa mga binasa natin sa 1 Corinthians, sa Romans, may kagalakan siya na tupdin at gawin ang tagubilin ng kanyang Panginoon, ang ating Panginoon. At sabi nga po ay, alam niyo po, ang isang sikreto ng isang masaya, sabihin natin may galak na paglilingkod sa kabila ng mga pagkahirapan, ang sikreto nito ay pagmahal mo ang Diyos eh. Kaya dito po sa actually itong chapter 1 na ito ay tinatawag din ng mga ibang student kasi dito ay makikita natin yung kanilang relationship, no, between Paul and to the believer in Philippians, sa Pilipos. Kaya yung iba ay binibigyan nila ito ng title na love chapter. At ang susi ng masasabi nating joyous na paglilingkod ay pagmahal po natin ng Diyos. Hindi ko sinasabing madali, alam naman po natin po yan. Even Paul, no, nagutom siya, minsan salat siya, minsan sagana siya. Pero ang lahat ng yan ay nalagpasan niya ng may kagalakan dahil po sa pagmamahal niya sa Diyos. Kaya siya naman ay lubusang nagpaalipin at siya ay lubusang sumunod at ginawa ang lahat ng makakaya niya para magawa niya ang pinakalayunin ng Diyos sa kanya. At ito ay yung ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya sabi niya, Paul and Timotheus, the servant of Jesus. At dito rin po makikita natin kung kanino po naka-address sa Pilipos o yung sinasabihan, sinusulatan po niya ay walang iba kundi po yung mga believer sa Pilipos, yung pong mga naligtas, yung pinag-aralan natin nung nakaraan sa introduction doon sa Acts chapter 10, yung mga nailapit kay Kristo sa ating Panginoon, sila po yung kanyang sinusulatan. At alam naman po natin na ito ay naging isang local church, no? At ang sabi po rito, si Pablo at si Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus, sabi niya, sa lahat, kaya itong sulat na ito ay para sa lahat po ng believer sa Pilipos. Hindi lang sa mga believer, pati sa mga leaders sa Pilipos. Kaya ang sabi niya, to all the saints with S, sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus. Yan. At isang bagay po yung na-observe ko lang po dito.
Usually po kasi pagka yung mga nag-greet o yung may mga greetings o inuuna yung mga leaders, no, o namumuno. Pero dito po inuna po yung all believers at hinuli po yung mga leaders. Yan. Observation lang po ito. Siguro meron ding spiritual po ito, no, na katotohanan. Pero anyway, ang sabi niya, to all the saints in Christ Jesus. Yan po. Ang tinutukoy po niyan, ang church, ang lahat ng believer, ay sila po yung tawag niya na saint, no? O mga banal. At ang salitang saints, lagi natin na pag-aaralan yan, no? Yung salitang banal, hindi nangangahulugan ito ng pagiging perfecto o yung pagiging perfection, kundi ang salita palang banal ay nagpapakahulugan din ito kung sino yung may nag-aari sa iyo, no? Meaning hindi referring your perfection, hindi yung kaway perfecto na, no? Hindi po. Salita ito, yung saint, bukod dun sa set apart, ibinukod, nagpapahayag din po ito kung sino ang nagpapanginoon sa iyo, kung sino ang nagmamay-ari sa iyo. Siguro gusto kong tingnan natin, no? Ganito po. Ang Greek name ang Greek po, yung adjective ng saint is hagios. Ang ibig sabihin ay being dedicated or consecrated to the service of God, no? Parang itinalaga ka, tinatalaga ka sa paglilingkod sa Diyos. Kaya yung pagiging banal ay nagpapahayag din ito kung kanino ka nakapanig o kung kanino ka o kung sino ang nagpapanginoon sa iyo o kung sino ang nais na gumamit sa iyo. Kaya yung holy saint, to set apart, ibinubukod ka ng Diyos, no? Para gamitin ka niya, para ikaw ay kaya ikaw, at kung ikaw ay ibinukod ng Diyos, kailangan kang maging banal. Ano yun? Ibig sabihin, kailangan mo na isuko, yung i-dedicate mo, yung buhay mo para sa Kanya. Although yun yung positional, progressive holiness, no? Yung progressive holiness, ito yung ikaw ay ano ba yung dedikasyon sa Tagalog, yung isinusuko mo ang lahat sa Diyos. Yun yung pagiging banal nila. Tinutukoy dito, positionally, ikaw ay sa Diyos. Progressively, kailangan kang sumunod at magpagamit sa Diyos. Parang ganito po yan. Pagka tayo po ay sumampalataya sa Panginoon, tayo ay naligtas, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay ipagkakaloob sa atin
Di po ba nandito po yan sa Epeso eh. Pinag-aralan po natin yan. Balikan lang po natin para Epeso 14 verse 13, sabi po ron, na sa kanya'y kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya, kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako na siyang patutuo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kalwalhatian. Pansinin natin yung sinabi ritong ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Kaya yung salitang saint, yung salitang banal, hindi lang ito nagpapahiwatig ng iyong karakter, kundi ito ay nagpapahiwatig ng iyong ownership, kung sino ang nagmamay-ari sa iyo. At maliwanag dito nang tayo'y sumampalataya sa ebanghelyo na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, siya'y muling nabuhay, at nung siya'y ating dito ng Diyos ay nanaan sa atin, na siyang garantiya na tayo ay pagmamay-ari na ng Panginoong Diyos. Kaya doon sa 1 Corinthians 6:19 and 20, ganito po ang ating mababasa. 1 Corinthians 6:19 to 20, ang sabi po rito, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili? You are not own yourself. Hindi na ikaw ang nagmamay-ari ng iyong sarili. Ang sabi niya, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan ng Diyos. Kaya ito pong buhay natin na ito, hindi na po tayo ang nagmamay-ari. At ito'y pagmamay-ari na ng Diyos. Kaya ito'y banal. No? You are owned by God. Ikaw ay pagmamay-ari ng Diyos. Sapagkat ang sabi nga niya, sapagkat ako'y banal. At ngayon, ikaw ay kanyang ibinukod. Kumbaga, itinangi. Kumbaga sa lahat, itinangi ka niya. Hindi dahil mabuti ka, kundi dahil ang Espiritu Santo ng Diyos ay nasa iyo. Dahil ikaw ay sumampalataya, itinangi ka ng Diyos. At ngayon, dahil tinatangi ka niya, inihiwalay ka niya, tinatangi ka niya, gusto kong gamitin para sa kanyang layunin, para sa kanyang plano sa mundong ito. At ano po ang plano niya na yan? Na mailigtas po ang mga taong makasalanan. Kaya, nung sabihin ni Pablo sa lahat ng mga banal, pinapaalala ni Pablo ang lahat ng mga sumampalataya kay Kristo, lubos na ng Diyos. Kumbaga sa nakasangla, ikaw ngayon ay kinuha na ng Diyos. Binilikan na ng Diyos. Ang Diyos ngayon ang siyang, ikaw ay possession ng Diyos. Natatanging possession ng Panginoong Diyos. Pagmamay-ari ng Diyos. At gusto niyang i-invest ito
gamitin ito. At yun yung salitang banal. Kaya doon sa 1 Peter din, ang sabi ni Pedro po, 1 Peter chapter 1, 18 hanggang 19, ang sabi po roon, na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nasisira ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo, na nakilala nga ng una bago itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Mga kapatid, nang sabihin ni Pablo, unay na ang ipakilala niya ang kanilang pagiging lingkod ng Panginoon, ay pinaalala niya sa mga taga-Pilipos ang kanilang napakagandang kalagayan. Sila'y sa lahat ng mga banal, possession of God. Hindi na po tayo. Kaya itong buhay na to, itong katawan to, itong being na ito, bilang tinubos, bilang binili, ito po'y para na sa Panginoon. Gusto niyang gamitin ito. Kaya yung salitang dedicated, kailangan tayo po ay maging devoted, dedicated to God. No? Yung tayo po ay atin na pong iniahandog ang ating buhay sa Panginoon, sapagkat ito'y sa Kanya na. Pagka sinabi mong dedicated, talagang porsigido, consecration, consecrated, itinatalaga na natin yung ating buhay para sa Panginoon, sapagkat siya'y ang nagmamay-ari na sa atin. Tayo'y kanyang, kaya yung pagiging alipin nila Pablo at yung pagiging banal, kung titingnan natin, mayroong correlation yun po. Kaya napakahalaga ng mga katotohanan ito. At ang sabi po niya, hindi lang po hindi lang niya sinabi to all believer, naka-address din po ito, sabi niya, pati with the bishops and deacons. Actually, dito napakaliwanag nitong office ng yung tungling, katungkulan, at ito yung mga bishop. At sa pag-aaral natin, yung bishop sa NIV ginamit na overseer. At nakita natin doon sa meeting doon sa Epeso, yung bishop at yung elders ay magkaisa lang, isa lang ang tinutukoy. Yung isa ay gawain, yung isa ay dignity as an elders. Pero dito napakaganda, maliwanag dito na mayroong dalawang office, no? All believer, and then doon sa mga believer na yon, meron ding itinalaga o tinawag o kinakitaan, no? O inilagay ng Panginoon, pinili ng Panginoon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na mga leaders sa church. At ito yung bishop and deacons, overseer,
po yung Greek noun nito, ito yung salitang episkopos. Greek yun, yung episkopos. Yung epi means over. Parang ito yung power and authority, over. Parang ito yung marker of power and authority, over. Sabi nga ni Peter, wag naman yung kamay na hindi po ganon, no? Sabi niya, basta yung salitang episkopos, epi means over. Yung iskopeo, ang ibig sabihin, to pay careful attention, to look out. Responsibility of safeguarding, parang guardians, guarding the apostolic tradition and teaching, yung practice and teaching. At yun ang gawain ng elders. Hindi lang yung nagme-message, tuturo. Although kasama yun sa pastoring, feeding, protecting the flocks. Pero more on ang elders ay episkopos, masusi na binabantayan ang iglesia ng Diyos na binili niya. Kaya nga sabi ni Pablo, una bantayan muna ang sarili. Paano mo nga naman babantayan yung iba kung ang sarili mo hindi mo kayang bantayan? Kaya po ang gawain ng elders ay more on discerning, praying, teaching, disciplining. Kasama po yan. Pastoring. Hindi po siya pinapaalala dito sa pagsulat ni Pablo na ito ay kaya niya hinuli, no? Sapagkat hindi dahil sila huli. Although sabi nga ang sino mang magpakulelat, siya yung inuuna ng Panginoon naman. Pero ang gustong bigyan dito ni Paul ng credit din. Kaya niya sila inuli. Pati ng mga obispo. Identify niya rin po yung kanilang sarili. To give credit din po sapagkat alam ni Pablo na hindi po madali ang tungkulin, ang gawain, ang maging pamumuhay ng isang overseer, obispo, at yung mga diakono. Kaya more on, tinitignan lahat. Ang pagmamahal din sa Panginoon at sa gawain ng Panginoon ang siyang susi, concern, pagmamahal din sa mga kapatiran. Kasi kung wala kang pagmamahal, concern sa mga kapatid, kaya mo na lang sila. Bahala na sila. Hindi ganon. Tandaan natin, kaya inuna ni Paul yung all believers. Sila'y sa Panginoong Diyos. Kaya ito silang pangalagaan ng Panginoong Diyos. Hindi naman lalabas ng Panginoong Diyos ang kanyang kamay. Hindi naman siya magsasalita mula sa taas. Gagamitin niya. Kaya nga, isa sa mga katotohanan, dapat siya ay matured, filled of the Holy Spirit, filled of the Word of God. Sapagkat siya ay gamitin ng Diyos.
Kaya nga doon sa Hebreo kasi, ang sabi ng sumulat, respetuhin nyo sila. Na tila parang sila yung magbibigay sulit para sa inyo sa Diyos. Kaya, sabi nga, paano mong re-respetuhin ng Diyos na hindi mo nakikita kung itong mga itinalaga ng Diyos ay hindi mo nire-respeto? At yan yung mga obispo, overseer. No? Tinitignan mo yung mga katuruan. Tinitignan mo yung mga every sitwasyon. Kung ito ba ang nagmamay-ari ba, ang siyang napapurihan, paparangalan, naluluwalhati, o yung mga sarili lang ng mga nangunguna, yung mga nagpapastol, ang silang nabibigyan ng kalwalatian. Napaka-importante po. Kaya, even dito sa simple letter ni Paul, i-address his epistles, pagkatapos mapakilala yung kanilang paraan ng paglingkod, yung kanilang servant leadership, no? At binigay niya yung address na ito sa mga all believers, saint, owners of God, no? Isang napakaganda. So set apart. Paano ka ibubukod ng Diyos kung hindi ka muna sa Kanya? Binili ka muna niya para mayroon siyang authority to set apart you. For us, as a sinner, is a great privilege na tayo itinatangi niya ng Diyos. Favorable by God. Hindi dahil marunong ka, hindi dahil magaling ka, kahit mahina ka, kahit weak ka. Ikaw ay kanyang i-equip para ikaw ay magamit ng Panginoong Diyos. Sa kapangyarihan ng Espiritu, sa kapangyarihan ng kanyang salita, sa kapangyarihan ng panalangin. I-equip ka ng Panginoon. Hanggang sa ikaw ay maging leader, elders, or deacons. Yung deacons ay siguro alam na natin yung diaconus, no? Ang ibig sabihin ng diaconus, serve, no? Para siyang yung iba parang assistant, parang gano'n, attendant, aid. Mababasa rin natin yan sa yun doon sa mga elders doon sa Acts 20:28, no? 1 Timothy. Halos alam na natin ito dahil lalo na yung mga kalalakihan. Yung deacons, ito ay yung more on talaga ito, yung deacons ay alam naman natin na more on sa physical, yung mga siya yung tumutulong to pursue noong leaders, mga yung kanilang mga tungkulin at mga responsibilidad, no? Upang ito ay maalalayan nila, mapagaan nila, upang lalong magamit, upang lalong mamagnify yung kalooban ng Diyos. Ito yung mga deacons. At kung titingnan natin, both deacons and elders is plurality. No? It is a plurality of leadership. Alam natin ang maganda ang plurality of leadership sapagkat nami-minimize yung error at nagiging magaan ang mga gawain sapagkat tunay na
mabigat ang mga gawain, tungkulin ng mga leaders sa loob at labas ng iglesia. At dito sa verse 2, sabi niya, grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Actually, dito binanggit niya po yung God the Father and ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ito pong yung greetings niya ay minix niya yung greetings ng Greek and Hebrews greetings. Kasi po yung mga Greek, pagka nag-greet sila, ginagamit po nila yung sabiyaya. Katulad po dito, sabi niya, grace be unto you. Ano po yun eh? Practice ng mga Greek, ng mga Grego, no? Yung greetings po na yon. Samantalang yung Hebrew, yung shalom, yun po yung greetings nila, yung mga Hebreo, shalom, sabi nila, kapayapaan. Kinumbine ni Paul yung greetings niya. Sometimes kasi merong mga mixed believer sa mga iglesia nung panahon na yon. Kaya ibig sabihin, gusto niya na sila ang lahat, no? Makikita rin natin sa leadership ni Paul yung pantay-pantay. Walang favoritism. Pantay-pantay. Kaya yung greetings niya ay nagpapakita ng pagkakapantay-pantay. Sabi niya, grace be unto you and peace from God, our Father, and from the Lord Jesus Christ. At tinutukoy niya ang biyaya na ito, no, na galing sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon. Siya na itong biyayang kaligtasan. Ang kaligtasan natin ay biyaya. Unmerited favor. Both these two, grace and peace, yung origin nito, yung pinagmumulan nito dito sa greetings ni Paul ay ang Diyos lamang at sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos, siya yung nagbibigay ng biyaya, ng kapayapaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nakakamit ito ng mga taong na kay Kristo. Sapagkat kahit mapagbiyaya ang Diyos at nais niya nang magbigay ng kapayapaan, kung ikaw ay outside in Christ, wala kay Kristo, malabo mo na makamtan ang bagay na ito. Kaya the more you have intimate relationship with Christ, the more you experience the grace and peace of God. Kaya sabi niya, grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Kaya napaka-biyaya po talaga ito. Parang pinapaalala ni Pablo sa mga sinusulatan niya, sa mga sumampalataya kay Kristo, hindi lang sila pagmamay-ari ng Diyos. Hindi lang sila at tinatangi ng Diyos. Sila'y pinagpapala ng Diyos. Binibigyan niya sila ng biyaya, ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa kanila. At sila'y binibigyan niya ng kapayapaan. At yan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, both isinama niya yung Greek greetings and Hebrew greetings. Grace
be unto you, and peace from our God. At makikita rin natin dito sa verse 3, hanggang dito sa verse 3, yung kanyang joyful prayer. Sabi niya, ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos sa tuwing kayo'y aking naalala. Verse 4, na parating sa bawat daing ko ay masayang nananaing ako na patungkol sa inyong lahat. Lahat din. Wala rin exemption. Pero dito, gusto ko pong tignan natin yung two-way Two-way. Yung gusto kong tignan natin yung two-way emotion o truth dito sa 3 and 4. Si Pablo, nagpapasalamat siya sa Diyos. Every time na mag-pray siya, pinagpapasalamat niya. Masaya siyang nagpe-pray patungkol sa mga taga Pilipos. Gusto kong tingnan natin yung kanyang gratitude, yung kanyang puso. Kumbaga parang inopen niya yung heart niya rito. Inopen niya yung concern niya, yung pagmamahal niya kasi pinagpe-pray niya sila. At sa pag-pray niya sa kanila, siya ay nagpapasalamat. Doon makikita naman natin yung response ng mga taga-Philippians. Dahil alam na si Pablo ay ginamit ng Diyos. At ginagamit ng Diyos. Kaya naman sila ay, ang sabi rito sa verse 5 ay nakikisama. Partnership in the gospel. Sabi niya sa verse 5, dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng ebanghelyo mula nung unang araw hanggang ngayon. Gusto ko po yung alam naman natin ito, yung tinutukoy dito ni Pablo na fellowship in the gospel, partnership in the gospel. Ito yung kanilang pagbibigay ng aid, tulong, gifts, financially, doon sa, although tatalakayin din natin to sa chapter 4, verse 15, sabi niya, at kayong mga taga-Pilipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimula ang ebanghelyo nang ako'y umalis sa Macedonia, alin mang iglesia ay walang nakipag-isa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap, kundi kayo lamang. Tingnan po ninyo yung sinabi po rito. Napakaganda po. Sabi niya doon sa English. Ito po yung kanyang pinagpapasalamat. Kaya sa tuwing maalala niya sila sa panalangin, pinagpe-pray niya sila na maging maayos, na mag-grow, kapaglingkod. Yung kanyang petition for them, ending in thanksgiving. Kasi naalala niya yung pakibahagi nila, pakikisama, fellowship, koinonia, associate, communion, mutual interest, sharing, partnership. Yun po ang ibig sabihin noong fellowship. Naalala niya, kaya nagpapasalamat siya. At ang sabi po rito, now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but you only. Giving and receiving. Kasi ito po yung principle ng Diyos po . When you give, you receive. When you give more, you receive more. Ito po yung doon sa unang Korinto. Yung sowing and reaping. Kaya
Hindi po talaga, although hindi naman tayo nakatingin doon sa, meron po akong napapanood niyan sa YouTube. Yung nakita niya yung kasama niya pagka pinasok doon sa pinto, magpapasok siya ng 20 pesos. Ang lalabas, 40 pesos. Tapos, ibigay yung 40 pesos. Ang lalabas, 80 pesos. No? Tapos, ibibigay yung doble. Merong nagmamasid, nanonood. Nung umalis na yung tao, yan naman, no? 100. Lumabas 200, tapos nilabas niya lahat yung sa bulsa niya. Nilagay doon, wala na lumabas. Siguro napapanood din po ninyo yun. Pero ang Diyos po, hindi naman siya comedy. God is a serious. Seryoso po ang Diyos. Seryoso po ang Diyos sa pakikipag relasyon niya po sa atin. Alalahanin natin, ibinigay niya po ang kanyang kinalulugdang anak. Naghirap, namatay doon sa krus. Para lang tayo bilhin niya. Para tayo maging kanya. Para tayo gamitin niya. Kaya ang lahat sa atin sa kanya. Bakit pinagdadamutan natin siya? Pero ang mga taga-Pilipos po, sila'y naging kabahagi. At yan ang pasasalamat ni Pablo. At kung tingnan natin, talagang para sa Diyos yung ginagawa nila yung pagbibigay nila, yung pagtulong nila kay Pablo, para sa Diyos Bakit? Nasabi ko, consistent. Sa simula hanggang sa, sabi po rito, at kayo mga taga-Pilipos, nalalaman naman ninyo na ng pasimulan ang ebanghelyo nang ako'y umalis sa Macedonia. Alinmang iglesia ay walang nakipag-isa sa akin sa pagkakalob at pagtanggap, kundi kayo lamang. Consistent. Kasi seryoso talaga sila. Mahal talaga nila ang Panginoon. Kinikilala nila na sila ay sa Panginoon. Tinatangi sila ng Panginoon. Kaya sila rin tinatangi rin nila ang Panginoon. Consistent sila. Kasi pagka emotion lang, yung emotion, pabago-bago yan Hindi siya reliable. Pero pagka consistent ka, pagka mahal mo ang Diyos, tinatangi mo rin ang Diyos, katulad ng pagtangi niya sa iyo. Walang bagay na hindi niya kayang ibigay sa iyo. At gayon din naman ikaw, walang bagay na hindi mo kayang ibigay sa Diyos. Sapagkat tinatangi mo siya at tinatangi ka rin niya. Ibig sabihin, minamahal ka niya, minamahal mo siya. Kaya si Pablo, ganun na lang ang pasasalamat niya. Ganun na lang ang kanyang pasasalamat pagka siya ay nababanggit niya sila sa pananalangin. At ang pinakamainam, sila ay naging kaagapay niya, katulong niya sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Hindi lamang financially siya tinulungan. Even, di ba si Epaphroditus ay yung pinadala rin sa kanya, hindi lang yung money love, personal, no? Si Epaphroditus doon sa 4:19, sabi ron, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan at kalwalatian kay Kristo Jesus. Consistently and personal din, nagpadala sila. Physically din, tinutulungan din si Paul. Kaya
Siguro hanggang dito na lang po yung ating muna pag-aaral. Medyo tinignan ko po yung oras. Nakita po natin na number 1, nakita natin yung pagpapakilala nila Pablo as a servant of Christ. At number 2, yung sinulatan ni Pablo, kinilala niya sila as a saint in Christ Jesus. No? At nakita rin natin yung mga leaders ng church, yung overseer and deacons. At nakita natin yung kanyang joyful prayer at yung nakita natin yung mga taga-Pilipos as a partnership in the gospel. Nawa po ay makatulong po ito sa atin, masumpungan natin ang tunay na kalalagayan natin. Napakaganda po na tayo ay tinangi ng Diyos bagamat tayo ay pangit, no, sa harapan niya. Salamat dahil ang tinitignan niya na ngayon ay ang kanyang kinalulugdang anak ang siyang nakikita sa atin. At tayo kanyang gustong gamitin, lalo-lalo na sa kaligtasan pa ng marami pang mga kaluluwa. Both yung by preaching and giving sa atin pong buhay. Assisting, malaking bagay po yan. At yan ay naniniwala ako, yan po yung laman nitong Pilipos na ipinapakita ng mga katotohanan ito na ang Diyos ay nalulugod sa bagay na ito. Yung sa isang iglesia na nakasentro ang evangelization, both from those who send at sender. Kaya pagpapalagay po ng Diyos ang kanyang mga salita ay manalangin. Diyos na ila banal at makapangyarihan po sa lahat. Salamat po na buhay na walang hanggan na iyo pong pinagkaloob sa amin. Salamat po at nakita po namin ang kalagayan namin sa iyong harapan na kami po ay tinatangi at ninanais mo na gamitin para po sa iyong kaligayahan at kalwalatian upang ang mga layunin mo po ay siya pong matupad at mangyari sa buhay na ito. Marami pang mga kaluluwa ang maligtas sa pamagitan ng pagdadala ng Ebanghelyo. Pagpalain mo po, Diyos, ang mga salitang ito. Pagpalain mo po ang aming lokal na iglesia. Naway masumpungan mo po na ang iyong iglesia ay nakikibahagi sa pag-iibanghelyo at pagkakaloob para sa pag-iibanghelyo. At ang lahat po ng ito ay amin pong samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Purihin po ang Diyos sa mga napag-aralan po natin sa kanya pong mga salita. At ngayon po mga kapatid, dahil tayo po ay nasa dako po ng Bible study, ay maaari na po tayong makapag-raise kung meron man po tayong mga katanungan or gusto pong paglilinaw sa ating pong napag-aralan. At pakiusap lamang po, maganda po ay ilimit natin kung yung mga tanong po natin sa ating pong napag-aralan po ngayon. At ngayon po ay open na po tayo sa ating pong mga question po. Sige po mga kapatid, pwede po tayong mag-open ng ating mic at pwede po tayong personal po na makapagtanong or pwede rin po natin gamitin yung ating pong chat kung may mga katanungan po tayo. Question po, dun po sa una pong napag-aralan po natin, yung pong pagpapakilala po nila Pablo po as servant po ng Panginoon. Paano po kung sa isa pong local church po ay
hindi po nagiging yung pong servant attitude po yung pong mga believer po. Pero nandun po yung mga paglilingkod. Yun po ba ay nagiging kalugod-lugod po sa Panginoon po? Ay, ito po si... Nag-CR lang po si Brother Wilson. Pwede yung pakiulit po yung question. Nag-CR lang po ako. Apo. Bali yung question lang po. Paano po kung sa isa pong church po ay hindi po nagiging, para pong wala po yung servanthood po ng mga believer, katulad po nung sila Pablo at Timoteo, pero naglilingkod po sa Panginoon. Nagiging kalugod-lugod po ba yan? Okay. Pwedeng pakiulit lang, Brother John? Yung pong sa pagiging servanthood, katulad po nung napag-aralan po natin, paano po kung wala pong ganun pong attitude po yung pong mga believers sa local church, pero nagagampanan po yung sa paglilingkod, kunyari yung sa mga pagtuturo, yung iba't ibang mga activities sa local church, yun po ba ay nagiging kalugod-lugod sa Panginoon? Okay, siguro ay dito sa tanong ng ating kapatid. Ang tanong niya kung ito ba ay nagiging kalugod-lugod. Yun ang tanong, no, Brother Jan, no, kung tayo ay nagtuturo, no? Pero nakita natin na una, gusto ko munang linawin natin yung servant. Ang ibig sabihin nito, ito ay parang binili ka ng Panginoon Diyos, no? Ikaw ay hindi na sa iyong sarili. Yun yung ibig sabihin ng pagiging alipin. Kaya kung ang iyong ginagawa ay para sa iyong sarili lang, sa tingin ko ito ay hindi nagiging kalugod-lugod. Kung sa tingin ko ay ito ay ginagawa mo para sa Panginoon at ito kasi yung gustong gawin mo na ito yung gusto ng Panginoon na gawin mo, ang Panginoon ay nalulugod siya. Kaya maganda rin na titingnan din natin tayo ba ay tinatawag ng Panginoon sa paglilingkod na gano'n, no? Anumang klaseng paglilingkod. Ang mahalaga ay alam natin na ito ay kalooban ng Panginoon. Kasi ang sabi nga sa Santiago Kapitulo 3, no? Isang talata lang ito na gusto kong basahin sa atin bilang para malaman natin kung ang ginagawa natin na pagtuturo, kasi yun yung pinakatanong ng kapatid natin. Sabi sa Santiago Kapitulo 3, sabi niya, huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko, mga believer yung kausap niya. Yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Sapagkat sa maraming mga bagay tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino man na hindi natitisod sa salita ay isang taong sakdal ang gayon, may kaya rin namang makapagpigil ng buong katawan. Actually, yung sakdal dito, ang ibig sabihin, matured. Kaya kung tayo ay nagtuturo ng salita ng Diyos, maganda na alam mo na ikaw ay mayroong gift of teaching, kasi gift yun eh. Kasi kung kinukuha mo lang sa sarili mo, no? Alam naman natin yung teaching is unknown to known, no? Maganda, tinitignan din natin yung sarili natin. Baka kasi gusto lang, o kaya medyo talagang yung iba, marami nagtuturo eh. Minsan na
yung mga ibang kaibigan ko, sabi nila, Christian sila. Minsan pinakikinggan ko yung mga ano nila, talagang hindi naman sa pagmamalaki sa atin, malayo. Kaya malaking, ang sabi rito ay dito sa Santiago, mabigat yung greater condemnation. Kaya maganda, kailangan alam mo na ikaw ay tinatawag sa ganoon o may gift ka sa ganoon, no? Or baka gusto mo lang parang self appointment, no? Titingnan mo rin ngayon paano malalaman din kung nabe-bless ba yung mga tinuturuan mo, may mga natututunan ba? O kung nangangaral ka ng ebanghelyo, may naliligtas ba? Yung mga bagay na yun titignan natin. Ako naniniwala ko kung yan ay calling mo or nilalagay ka ng Panginoon dyan, gusto kanyang gamitin sa ganyan, at pinagpupursigihan mo, yun nga, yung dinededicate mo, nagbibigay ka ng dedikasyon sa pag-aaral, sa Biblia, maganda yon. Pero kung ang nakakalungkot ngayon ay puro internet lang, no? Yung nakakalungkot yun. Minsan nakikita ko nakakalungkot. Yung iba parang gusto lang nila na maganda yung ituturo. O hindi, dapat talaga dedication talaga rin. Kaya doon sa tanong ni brother dyan, kung ganon, titingnan natin kung yan ay nais ng Panginoon na gawin mo, nakakalugod yan yung ginagawa mo. Kaya lang kailangan mo ng dedikasyon. Kasi itinalaga ka rin Itinalaga ka ng Panginoon. Paglaanan mo talaga. Siguro yung ikaw na mismo ang makakasabi sa sarili mo o sino man sa atin na nagtuturo na masasabi mo na nagde-dedicate ka. Itinatalaga mo yung buhay mo, yung sarili mo, yung oras mo, panahon mo sa pag-aaral din. Ngayon, kung hindi gano'n, ako sa tingin ko hindi nalulugod ang Panginoon kung walang dedikasyon sa ginagawa natin. Sabi nga, isang bagay pa, 1 Corinthians 10, kasi doon sa tanong na nakalulugod. 1 Corinthians, unang Korinto 10:13. Excuse me po. Sabi rito sa unang Korinto 13 o 31. Sorry. Unang Korinto 10:31. Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang ibig sabihin, hindi naman madali na sabihin nyo, ginagawa ko naman to para sa Panginoon. May kasamang devotion, dedication. Yung pag ginagawa natin sa Panginoon, consistently, pag ginagawa natin sa Panginoon, nagiging consistent tayo, nagiging progressively umuunlad tayo sa paggawa natin yan. No? Kasi sabi ng Panginoon din, doon sa John chapter 15:5, without me, you can do nothing. May fruit din. You remain in me. You become more fruitful. May fruit din. No? Siguro pagka ganoon, mga i-assess natin din yung ating ginagawa sa Panginoon. Masasabi natin na nakalulugod sa Panginoon. Pero kung ito'y gusto lang natin, i-impress lang natin, o kaya wala lang tayo ibang magawa, kaya tayo ginagawa yon. Wala talagang dedikasyon. Ano yung dedikasyon? Sabi nga sa mga nag-aaral sa mga estudyante, nagsusunog ka ng kilay. Ano yung ibig sabihin nagsusunog ng kilay? You give time sa ginagawa mo. You give time. You give time yung nag-aaral, nagbabasa. You give time. Pero kung hindi,
Pag may schedule ka, saka ka lang maghahanda, dampot-dampot. Wala kang mga pag-aaral, baka hindi, ang Diyos hindi naman natin, sabi nga, God is not mocked, whatsoever a man sow, he shall also reap. Hindi natin naman mabibiro, maloloko ang Panginoong Diyos. At sa tingin ko, pagka ganun ang style, yung masabi lang na leader, masabi lang na nakapagturo, maganda yung tinuro, hindi naman talaga nag-aaral sa personal sa Biblia, nagbabasa sa Biblia. Baka minsan ay pwede ko sabihin na maaaring hindi nalulugod ang Panginoon. Yun lang po siguro. Thank you po, Brother Wilson. Maraming salamat po sa mga katanungan. Baka mayroon pa po tayong question, mga kapatid. Last call po. Baka may tanong po. Okay po. Sige po mga kapatid, ang silence po natin, ibig sabihin po ay naging malinaw po yung ating pong pag-aaral. Salamat po sa Panginoon at sa anak po na kanya pong ginamit. At sa ating pong pagwawakas, hiningin po natin kay Brother John na pangunahan po tayo sa closing prayer po natin. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli po, nagpapasalamat po kami sa gabi po na ito sa aming pong pagtitipon online, sa aming pong Bible study at sa aming pong pag-aaral po sa aklat po ng Pilipos. Ang dalangin po namin, katulad po ng aming pong napag-aralan, nawa ang bawat isa po sa amin, tunay po na makita po ninyo bilang isa pong iglesia ay magamit po sa pagpapalaganap po ng Ebanghelyo. Kung paano po sila Pablo ay ginamit po ninyo para magkaroon po ng iglesia sa Pilipos. At kung paano din po ang Pilipos ay ginamit po ninyo para lalo pong mapaganap po ang Ebanghelyo sa ibang lugar. At kung paano po, Ama, ginamit niyo po sila ay nawa ang bawat isa rin po sa amin ay maging kagamit-gamit din po. Alam po namin na wala pong mabuti po sa amin, pero kayo po ay mabuti, mapagmahal, mapagpatawad, at mapagbiyaya po. At patuloy nawa na masumpungan po namin ang aming pong kalagayan at kayo po ay dapat po namin paglaanan ng buhay po namin, ng oras po namin, ng lahat po sa amin. Salamat po at nawa sa pagpapatuloy po nito, patuloy po na dalangin din po namin na pangunahan niyo po kami sa pagbabasa. At ganoon din po, salamat po sa lahat po ng mga nakapakinig, dumalo po sa inyong pong anak na ginamit. At ganoon din po sa mga kapatid na wala ay sa inyo rin po namin sila dinadalangin. Nawa sa mga susunod pong pagkakataon ay makapag-join po sila sa pag-aaral po sa inyong pong mga salita. Salamat po at ang lahat po ng ito ay amin pong muli po na pinapasalamatan, dinadalangin sa tanging pangalan lang po na pong bugtong na anak si Cristo Jesus. Amen. Good evening po. Thank you po and God bless po. Good evening po at God bless po sa ating lahat. Good evening po at God bless.